Narito na po yung progress report card for kindergarten na may nagre-request po kasi na gawin ko daw po itong automated. So, na-test ko na po, ito po yung tutorial. Okay? Pag once na in-open po natin yung ating file, ganito po ang makikita natin. Just click OK. Ito, progress report card. So dito sa simula, mayroon po kagad nakalagay dyan na system status. Nakalagay po dyan, there's no record or records in the system. Please upload, import, or SF1 to proceed. So ang unang gagawin is to import ang SF1. Sa mga dalawa o tatlo ang kanyang SF1 or marami siyang pupils, pwede po tayong mag-upload hanggang 150 students. Katulad po dito sa amin sa Santa Filomena, 30 plus po ang aming estudyante, so 2 beses po kami nag-a-upload ng SF1. So, just click the import. Hanapin lang po kung saan nakasave yung SF1. Dito po sa akin kasi, sinave ko po sa dito, SF1. Yan. Kung inyo pong mapapansin, may nakalagay po dyan morning and afternoon. So, upload ko yung morning. Ayan po. Tapos yung pangalawa, i-upload. Kung inyo napansin po dito, pag nag-upload po ako, lalabas na po yung school diyan kagad. So, import. Yung pangalawa po, afternoon session, open. So, ayan. So, nakalagay dyan, additional 17 students uploaded. Click OK. Ayan, kung mapapansin nyo po yung system status, 35 students na po. There are 35 record students in the system. Ibig sabihin, yung nai-upload po natin is 2 SF1. So, pagkatapos po ma-upload, pwede na po maglagay ng details kung anong pangalan ng advisor. Designation, let's try MT2, MT1, school head, Norly Balayan, principal. Shortcut ko na lang, P2. Okay, pag meron na po lahat yan, ilalagay lang po natin yung beginning school year. Siyempre, June 16, 2025. Okay, maglagay lang po ng end of school year. March 31, 2026. So, dapat yung format po, ayan po, pag click po natin, sundan po natin itong mga reminders dito, ha. Ayan po, nakalagay po dyan. Okay, pag na-fill up na po lahat, just click go to progress report card. Pindutin lang po yan. Ito na po yung makikita natin. So, ito po yung inyong progress report card. Hindi nyo po ma-fill upan ito. Wala po kayong mailalagay dito. Hindi nyo po pwede siyang ma-inputan dito. Ano po? So, ang gagawin po dito para malagyan po itong mga yan, okay, dito lang po, click lang po dyan. Ayan po, si Apple. Halimbawa, gusto nyo i-print yan. Ayan na po yung na-upload natin kanina. So, kung gusto nyo tignan yung mga records na na-upload nyo, just click show records. Ito na po siya. Okay, kung inyo pong mapapansin, ayan na po. Okay, dito na po lahat ng na-upload natin 2 section. Okay, back lang po tayo. Kung gusto po nating mag-assess ng bata or maglalagay po tayo ng kanyang assessment sa mga domains, dito sa K1, K2, K3, K4, dito lang po tayo sa assess students. Okay, so dito po mamaya, sa next tutorial, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-assess para hindi po masyadong mahaba yung video.